Kamakailan lang ay nabasa ko maraming mga vlog at teorya patungkol sa Phantom Gang. Ngayon, ang laban sa pagitan ni Hisoka at Chrollo ay opisyal nang natapos. Itinuro sa akin na, una sa lahat, si Togashi Sensei ay hindi natatakot na pumatay ng mga karakter sa tuwing nais niya. Pinaplano niya na ang lahat ng ito sa loob ng 15 taon. Alam niya mismo kung ano ang nais niyang mangyari sa kwento at kung sino ang mamamatay. Nung una niyang ipinakilala ang Phantom Gang, ibinahagi niya sa lahat ang isa sa pinakaimportanteng bahagi ng kwento na may kaugnayan sa buhay ng isa nating bida na si Kurapika. Ang videong ito ay aking personal na teorya at pagsusuri sa kapalaran ng Phantom Gang sa hinaharap na kwento ng Hunter x Hunter. Susubukan natin bigyang kahulugan ang impormasyon na direkta mula sa anime at manga lamang. Kaya maging komportable at masayang usapan ito, kaibigan. At bago tayo magsimula, muli, iniimbitahan ko kayo na mag-like at mag-comment sa ating mga video. Pindutin na rin ang subscribe button at ang bell para sa notification at mga upcoming videos natin. Salamat at simulan na natin. Una, titingnan natin ang foreshadowing na ginawa ni Togashi Sensei na ginamit niya sa York New City arc, kung saan unang ipinakilala ang kakayahan na makapagsabi kung ano ang mangyayari sa isang kapalaran sa hinaharap. Ipinakilala tayo sa isang batang babae na nagngangalang Neon Nostrad, kung saan si Kurapika ay nagtatrabaho bilang isang bodyguard para na rin magkaroon ng ugnayan sa underground world. Ang kakayahan ni Neon na manghula at makita ang hinaharap o kapalaran ng isang tao na merong 100% na mangyayari. Nakasulat ito at nahahati sa mga bersikulo. Ang kakayahang ito ay ninakaw ni Chrollo Lucifer na isang malaking insulto sa reputasyon ng pamilya Nostrad. So sa makatuwid, isa sa pinakamakapangyarihan at mapanganib na karakter sa Hunter x Hunter na si Chrollo ay may kakayahan ngayon na makita at malaman ang mangyayari sa hinaharap. May mga usap-usapan at tanong na kung ang Phantom Gang nga ba ay hindi na mapipigilan ngayon. Ngayon na may kakayahan na sila na makita ang mga pwedeng mangyari sa hinaharap. Pero mga kaibigan, tanungin muna natin ang mga sarili natin sa mga puntong ito. Paano kung ang Phantom Gang ay kayang makita ang hinaharap pero hindi kayang baguhin ito? Sa York New City arc, nung nakamit ni Chrollo ang kakayahang ito, maraming bagay ang ipinahiwatig tungkol sa kakayahang ito. Una, ang kapalaran na hinulaan sa tula ay maaaring mabago. At ikalawa, na ang bawat taludtod ay tumutukoy sa oras ng isang linggo. Ang teoryang sinasabi ko ngayon na ang parehong assumptions na ito ay hindi tama. Ngayon kaibigan, dumiretso na tayo. Narito ang unang kapalaran na sinabi mismo ni Chrollo. Tatagalugin ko na lang para pare-parehas natin maintindihan at maunawaan. Ang kalendaryo ay nawala ang isang mahalagang bahagi. Ang natitirang buwan ay nagtipon-tipon upang magdalamhati. Ang mga nagluluksa ay naglalaro ng isang himig. Habang ay 11 buwan, tahimik na bumangon. Ang krisantemo ay nalanta at bumagsak upang humiga sa lupa sa tabi ng dugo ang pulang mata. Ngunit mananatili kang kataas-taasan. Kahit na matapos mawala ang kalahati ng iyong mga galamay, lasapin ang pansamantala. Maghanap ng mga bagong kaalyado. Silangan ang direksyon ng iyong dapat puntahan. May makikita kang naghihintay sa iyo. Ngayon, ang interpretasyon, tulad na maaari nating gawin sa mga puntong ito. Una, ang kalendaryo na tinutukoy sa unang taluntod ay hindi maikakaila na ang Phantom Gang. Mayroon 12 miyembro, isa para sa bawat buwan. Gayunman, mahalaga na tandaan na si Chrollo ay ang ika-13 miyembro at hindi ito kasama. Ang nawawala na mahalagang bahagi ay tumutukoy sa pagkamatay ni Uvogin, ang unang miyembro ng grupo na pinatay ni Kurapika. Si Uvogin ay ang pang-11 miyembro ng Phantom Gang na tinutukoy bilang ang ika-11 buwan. Sunod ang natitirang buwan. Ang iba pang 11 miyembro ng grupo ay nagtipon-tipon upang magdalamhati. Kaugnay nito ang requiem na ginampanan ng Phantom Gang para bigyang karangalan si Uvogin. Isa ito sa mga pinaka hindi malilimutan at iconic na eksena sa buong anime at manga. Ngayon, naitanong ko rin sa akin sarili, katulad na maraming tao ay marahil nagtataka kung ano nga ba ang ibig sabihin ng krisantemo. Sa totoo lang, ipanaliwanag na ito sa aktwal sa mga kabanata ng manga na ito ay bulaklak ng Setyembre, ika-9 na buwan. Namumulaklak ito tuwing Agosto, ika-8 buwan, at nalalanta noong Hunyo, ang ika-6 na buwan. Ang ika-6, ika-8, at
pang-siyam na miyembro ng grupo ay sina Shalnark, Shizuko at Pakunoda. Ang madugong pulang mata, well guess what? Siyempre tumutukoy ito kay Kurapika. Gayunpaman, mahalagang tandaan na sila ay inilarawan bilang duguan na hindi nangangahulugan na namatay si Kurapika o natakpan lamang ng dugo. Hindi natin alam kung kaninong dugo ang sumasaklaw dito. Pwedeng nangangahulugang ito na isa sa mga miyembro ng grupo. Ang susunod na dalawang linya ay kapansin-pansin. Mananatili kang kataas-taasan kahit na matapos mawala ang kalahati ng iyong mga paa. Ibig sabihin na nakaligtas si Chrollo sa paghihirap na ito sa ilang paraan at ang kalahati o 6 na miyembro ng Phantom Gang ay hindi. Ang interlude na pinag-uusapan ay marahil ay tumutukoy sa 200 plus na kabanata sa manga na si Chrollo ay wala nang kakayahang gumamit ng nen at ang grupo ay sinusubukan na tulungan siyang ibalik ito. Silangan, kung saan naroon ang Grid Island, kung saan nila natagpuan ang Nen Exorcist. Ang isa na naghihintay sa iyo. Ang bagong mga kaalyado ay malamang na ang mga bagong miyembro ng grupo tulad ni Caloto Zoldyck kasama ang Nen Exorcist. Ito yung hula naman niya kay Nobunaga. Muli, isasalin ko sa wikang Tagalog para sabay-sabay nating maintindihan. Ang kalendaryo ay nawala ang isang mahalagang bahagi. Ang natitirang buwan ay nagtipon-tipon upang magdalamhati. Ang unang buwan na hindi nakuha ang kanyang pagkakataon, patuloy na hahabulin ang pang-11 buwan ng mag-isa. Ang krisantimo ay nalanta at bumagsak upang humiga sa lupa sa tabi ng dugo ang pulang mata. Ngunit ang spider ay hindi titigil kahit na matapos mawala ang kalahati ng mga paa nito. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng lahat? Ang unang dalawang linya ay pareho na muling tinutukoy ang pagkamatay ni Uvo. Ang unang buwan ay si Nobunaga, ang number 1 member ng grupo. Dahil sinusubukan niyang ituloy ang paghabol sa pang-11 buwan na si Uvo. Marahil ay nangangahulugan, mayroon siyang isang personal na galit, parang sinusundan si Kurapika ng nag-iisa. Dapat ding tandaan na walang anuman sa kapalaran dito na nagpapahiwatig sa pagkamatay ni Nobunaga. Tumutukoy pa rin ito sa kalahati ng grupo na pinapatay. Ngunit walang direktang nag-uugnay kay Nobunaga bilang isa sa mga taong iyon. Ngayon naman ay ang hula sa kapalaran ni Shizuku Murasaki, ang pang-8 miyembro ng grupo. Ang sabi, ang kalendaryo ay nawawala ang isang mahalagang bahagi. Ang natitirang buwan ay nagtitipon upang magdalamhati. Sumali kasi ang kaalyado bilang isang alay para hindi siya malungkot. Makakakita ka ng walang hanggang pahinga sa isang silid na puno ng itim na paninda. Mag-ingat sa pag-iisa ng lahat. Marami kang dapat katakutan kapag nag-iisa ka sa iba. Ang unang tula ay nagpapahiwatig sa pagkamatay ni Shizuko, ang walang hanggang pahinga. Ito yung kung saan ay maraming pag-aakala at teorya eh. Tingnan natin. Ipinahiwatig dito sa kapalaran ni Nobunaga na sinubukan niyang hanapin ng mag-isa ang pumatay kay Uvo. At sa tula ni Shizuko, sinasabing sumali siya sa kanyang kaalyado bilang isang alay upang hindi siya mag-isa. Posible na nagpa siya si Shizuko na samahan si Nobunaga sa kanyang hangarin na patayin si Kurapika at yon ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang silid na puno ng itim na paninda kung saan makikita niya ang kanyang walang hanggang pahinga ay maaaring tumukoy sa maraming bagay. Tandaan, ang grupo ay puro magnanakaw, so pwedeng ito ay literal na bagay na maaari nilang nakawin sa hinaharap. Subalit, mas malaki ang posibilidad na ito ay ang kayamanan na makikita sa Dark Continent ship. Bakit? Simple lang, bukod sa ito ang susunod na misyon ng grupo, si Shizuko na lang ang tanging nabubuhay pa na miyembro ng grupo na nakatakdang mamatay. Ibig sabihin, ito ay malapit na mangyari at ang malapit na yun ay mangyayari na sa barko na patungong Dark Continent. Sunod ay ang hula kay Pakunoda na naglalaman ng mga katagang. Sa isang madilim na araw na may napakaliit na ilaw, maharap ka sa dalawang pagpipilian sa loob ng isang maliit na silid. Dapat kang pumili sa pagitan ng pagmamataas at pagkakanulo habang lumalapit ang nagdadala ng kamatayan. Wala nang masyadong detalye dito na hindi natin alam. Alam naman nating lahat na sa araw ng pagkamatay ni Pakunoda ay dalawa lamang ang pagpipilian niya. Ang isuko ang sarili niya kapalit ng boss na nung mga panahong yun ay hawak ni Kurapika
O kaya naman, hayaan na mamatay ang boss at magpatuloy ang spider. Sa mga pagpipilian, naniniwala ako na ang pagmamataas ay nangangahulugan na hayaan ang boss na mamatay at ang pagkakanulo ay nangangahulugan ng pagsuko ang kanyang sarili kapalit ng boss. Nauna sa lahat, iniutos ni Crollo na huwag niyang gawin yun. Ngayon naman ay ang hula sa kapalaran ni Shalnark. Ang sabi dito, huwag gumawa ng anumang tawag sa telepono. Kapag mahalaga ito, hindi mo maabot ang sinuman. Hindi ka talinuhan na sagutin ng telepono. Para sa nagdadala ng kamatayan ay darating na tumatawag ng isang beses sa 3. Si Shalnark ang miyembro ng grupo na namatay kamakailan at pinukaw ang pinakateorya tungkol sa mga tula na ito. Malinaw na sinasabi sa kanyang hula, iwasan ang mga tawag sa telepono, kaya walang paraan upang bigyang kahulugan iyon maliban sa literal. Ang pangalawang linya ay ang kapansin-pansin dito. Sa mga pinakaimportanteng oras, hindi mo maaabot ang sinuman. Anong ibig sabihin nun? Sa opinyon ko, na ipinapahiwatig ni Togashi Sensei na si Shalnark ay di magagamit ang nin ability niya sa panahong iyon ng kanyang kamatayan. Matapos ang 200 chapters. Ngayon, sa pinakabagong chapter ng Hunter x Hunter, makikita na ang telepono ni Shalnark ay nagring habang si Hisoka ay nakaabang sa gilid at pinatay siya. Nasa telepono si Shalnark kausap si Crollo nung panahong siya ay namatay. So hanggang dito na lang muna mga kaanitok. Abangan ang part 2 ng ating kwento at teorya patungkol sa kapalaran ng Phantom Gang. So yun lang, peace out, mabuhay ang anime culture.